Okay, magandang gabi, no? Welcome back ulit sa ating channel. Ngayong gabi, pag-usapan naman natin yung mga naging preparation ko. 5 preparation bago ako mag-undergo ng tinatawag na radioactive iodine therapy o yung mas kilala sa tawag na RAY or RAY. Tara, pag-usapan natin. Okay, naging number one step. Number one, no? Si Endo, nag-order po siya sa akin ng blood test kasi gusto niya makita yung latest, no, yung result. Sabi niya sa akin, ito yung ipagagawa mo. So, FT4, TSH, o pamilyar naman tayo dyan, no? Yung T4, T3. So, sabi niya sa akin, once na lumabas na yung resulta niyan, bumalik ka sa akin ha for interpretation. Okay, bumalik na nga ako sa kanya. Dala ko yung resulta. Ang sabi niya sa akin, okay, that's good. Maganda yung result mo. Good candidate ka talaga for radioactive iodine therapy. Okay, so gano'n, no? Ganun yung nangyari, yung unang step. Okay? So, pangalawa na tayo, ha? Ang ginawa po niya, no? Kasi nga, maganda naman yung result ko. Sabi niya sa akin, ibibigay ko yung pangalan ni nuclear medicine doctor sa ospital dito, ang pangalan ng ospital na yun, sa Bikuta, no? Yung Paranaque Doctors Hospital. Okay? Kasi nga po, ganito, no? Yung Southwoods Unit, wala naman po siyang nuclear medicine facility. So, kaya kailangan i-endorso niya ako doon. So, kakilala ni Endo yung NUCMED, no? So, yun nga, bago ako pumunta sa kanya, in-inform niya na may pupuntang pasyente dyan galing sa akin, may dalang endorsement. Okay, doon sa endorsement letter ni Endo, nakalagay doon yung mga information na kailangan ni nuclear medicine doctor. Okay, so nakadalawa tayo ha, yung endorsement going to nuclear medicine. If ever na maranasan nyo yun, huwag kayong magtaka na nagpa-check up ako sa'yo, Doc, dito na lang natin gawin yung radiation. Hindi po pwede. Kasi ang explanation po doon, no, ginagawa po kasi yung mga ganong bagay, yung mga radiation sa nuclear med facility. So, nagkataon naman si Southwoods Unihealth, wala pang NUCMED facility. Okay? So, proceed tayo sa pangatlong step na pinagawa sa akin, no? Okay, yung pangatlong step, ang ginawa po, so, fast forward tayo. Na-meet ko na ngayon yung nuclear medicine doctor. Okay? Nung na-meet ko siya, Doc, ito po yung endorsement letter from Endo. Okay, so binasa ni, ni NUCMED doctor. Anong nangyari? Pangatlo, nagkaroon po ulit ng assessment, no? Yung tinatawag nating kasama naman doon yung physical assessment, interview yun. Sabihin natin, no, sa layman's term, interview. Okay? Yung pangatlong step, interview. So, kuya, mahalaga ba ang assessment, ang physical assessment o yung tinatawag nating interview? Opo, napakahalaga po nito. Okay? So, maliban po sa mga vital signs na mandatoring kinukuha sa atin, kailangan din po nating sabihin, no? So, ikukwento mo kay NUCMED doctor, o ikaw ba ay may lahi ng hyper or hypothyroid? Kasama po yun. No? So, sabi ko nga sa inyo, huwag niyong ikukonceal yung mga nararamdaman nyo or kung ano pa mang itatanong ni doctor kasi tutulungan naman nila tayo. Ngayon, syempre, tatanungin tayo ng doktor kasi doon po magba-vary kung gaano kataas or gaano kadami nga ba yung ibibigay niyang dosage or yung tinatawag nating MCI ng radioactive iodine therapy.
Okay, dun po yun, no? So, sa case ko, ang ibinigay niya sa akin, 15 MCI. As per nuclear med doctor, ang sabi niya doon sa 15 MCI, yun daw po yung pinakamataas na MCI or dosage sa low dose category. So, see, may mga ganong factor, no, na dapat tayong i-consider. Okay? So, siguro in-interview ko ni NUCMED doctor, kulang-kulang 1 hour. Sabihin na natin 1 hour, no? Hanggang sa, yun nga, tinanong niya ako na, noon mo pa pala nararamdaman yan, or pang-5 taon mo na ngayon, bakit ngayon lang tayo magra-radiation or mag-take ng ride? So, in-explain ko naman, sabi ko, Dok, kasi yung reason ko nga, na-assign ako sa iba't ibang lugar, panibagong endo, iba't ibang management. So, ganun naman eh. Ganun naman talaga eh. So, yun nga. Tapos, andun yung sasabihin niya sa'yo kung ano yung mga gagawin pa natin. No? So, ano nga bang sumunod after physical assessment or interview ni NUCMED doctor? Okay. Sumunod, pang-apat. Ang sabi sa akin naman ni nuclear medicine doctor, okay, Mr. Ragel, ang kailangan na natin gawin, wala nang top din simula bukas. Okay, pero ang ginawa ko kasi nun, morning pa lang ngayon, halimbawa, ang check-up ko kay NUCMED doctor tomorrow. Ngayon pa lang, hindi na ako, tama no? Tomorrow ang check-up ko. Kinabukasan ng morning, hindi na ako nag-take ng Tapdin. Tapdin ha, not levothyroxine. Hindi na ako nag-take ng Tapdin. So, sabi niya sa akin, hindi ka na muna iinom ng Tapdin for 7 days to 10 days, no? Hindi na daw muna ako iinom. Sabi ko, yes, doctor, hindi na po ako uminom ngayong morning. Okay, that's good. Ngayon, pili ka na ng schedule. No? So, yun yung pang-apat na preparation, ha? Walang Tapdin for 7 days. 7 to 10 days. Walang Tapdin. Zero Tapdin. Wala ring metimazole yun. Wala ring propanolol yun, ha? So, gano'n, no? Sabi niya sa akin, wala tayong Tapdin, ha? So, okay. Yun yung pang-apat. Pang-5, pumili ka ngayon ng date and time. Usually kasi morning ginagawa ang radioactive iodine. So, pipili ka lang ng oras. Ewan ko sa ibang hospital, ha? Ang oras kasi na available doon sa hospital na yon, siya ang NUCMED doctor from 7:30 AM hanggang 11 AM. Okay, ganun yung nangyari, no? So, pumili naman ako. Gusto ko kasi agahan. So, pumili na lang ako parang 8 or 9 AM ako. So, yun, pumili ako, no, ng time. Okay? Pang-5 preparation, anong nangyari? Kailangan po, pagpupunta ka doon sa schedule mo, no, sa hospital for RAI, walang laman yung tiyan mo. No, tubig lang. Pinainom naman niya ako, sabi niya, pwede ka naman uminom ng tubig, pero hindi ka dapat nag-breakfast pagpunta mo rito. Okay? So, yun yung pang-5, no? Kailangan empty ang stomach, wala kang kinaing breakfast. Okay, ganun yung pinagawa niya sa akin. Sumunod po, ito na. Ipinakita na ni doctor yung tawag dito, yung rye. Nakalagay po siya sa capsule. Sige, ipapakita ko ulit yung video, ha? Ipapakita ko ulit. Nakalagay siya sa capsule. Tapos, tututukan niya yon ng pandetect ng radiation, no? Papakita niya sa akin na Mr. Jokino, Mr. Ragel, ito, hawak yun ng nurse. Ito po yung capsule, no? 15 MCI, ipapakita niya sa yon. Ngayon, bibigyan ka niya ng instruction. Kukunin mo po yung capsule, isushoot mo doon sa pinakang ngala-ngala mo. Hanggat maaari, ayaw niyang mag-touch
sa ngalangala, no, sa dila, sa ganyan. Gusto niya doon, tapos bibigyan kanya ngayon ng tubig para ma-push pababa, no, pag tinake mo yung capsule, yung rye. Okay? So, ganun. Ipapakita naman niya sa iyo, nakasuot sila doon ng ng PPE, contra radiation, no? Ganun yung suot nila doon. Tuturo kasi siya nila. Sige po. Times 100 nasa 0.3. Kung atras daw po kayo, sir. Sige po, 1 meter. Sige po. Sumunod naman, nainom na natin yung radioactive iodine, no, yung tabletas. Capsule. Nainom na natin. Bibigyan ka ngayon ng 1 oras. Doon ka muna sa sa isolation room. Doon ka muna. Doon ka, cellphone ka doon. Tapos tututukan ka ulit. Isang metro isang mahalayo-layo din. Tututukan ka ngayon nung nurse na naka-PPE kung nade-detect pa yung radioactive iodine. Well, yes, tutunog yung machine. Titit. Mamaya ipapakita ko ulit sa inyo. Tutunog yun, yung tawag dito, yung aparato na hawak niya, no? So, ibig sabihin nga, no, nasa katawan ko na, pahinga ka, tapos sasabihin sa'yo ni Doc, kung gusto mo mag-CR o mag-WIWI dito, ito lang yung gagamitin mo, no? So, ganun lang. Okay? So, yun yung preparation na binigay niya sa akin. Fast forward tayo. Pwede na akong umuwi, syempre. Pero, kung ang case mo kasi ganito, may mga pasyente, kagaya ng twin brother ko, no? Pinag-stay kasi siya sa ospital. Confinement. Wala namang nakakabit na swero doon sa kakambal ko. Pinag-stay siya ng 1 day sa ospital after ride. Andun lang siya, paikot-ikot sa room, sisilip dito sa may garden, ganun lang, no? Because of radiation. Kasi that time, yung wife niya, yung sister-in-law ko, buntis pa kasi. So, doon muna siya bago siya umuwi dito sa amin, no? Sa bahay namin, sa ancestral home. Ngayon, ang case ko kasi, tinanong naman niya ako, gusto mo bang magpa-confine? Pwede naman, na-confine. Sagot ko, Dok, wag na lang. Sabi niya, may kasama ka bang buntis sa bahay? Nung time na yon, noong 2023, January, buntis kasi yung wife ko. So, sa madaling salita, hindi ako po pwede. Okay? So, sabi niya sa akin, gawin na natin OA, tagalan na natin, 10 days, 14 days, ganyan. Nagkataon naman na may po pwede naman akong uwian. Kasi malapit lang naman yung bahay nung nanay ko doon, no? So, doon ako nagstay. No? Ganun yung ginawa ko. Hindi na ako nagpa-confine. Sabi ko, Dok, pwede naman siguro. Sabi niya, okay, sige, po pwede. O di, hindi ako nagpa-confine. Sa bahay lang ako. Nandun lang ako, literal. Wala namang bata din doon sa bahay. Wala namang toddler or infant, no? So, okay lang. Kasama ko lang doon, nanay ko, tatay ko, yung pamangkin ko noon, binata na, no? So, ganun lang. Okay? Tapos, ano pa bang mga sumunod na pinagawa niya sa akin? Okay lang naman daw ako mag-exercise kahit walking, no? Wag naman daw yung puwersa. Tapos, sabi niya sa akin, makakaramdam ka ng sintomas ng hyperthyroidism. Kasi nga po, si radioactive iodine, binubutas po niya yung thyroid
yung thyroid natin, no, nasusunog ng dahan-dahan, and sa isang banda, tumatagas po dun yung mga hormones sa blood natin. Kaya nakaka-experience tayo ng palpitation, ng tremors ng konti, may mga ganyan akong nararamdaman nun. Okay? So, sabi naman niya sa akin, uminom ka lang maraming tubig, keep hydrated, huwag mo na magbuhat ng mabibigat, huwag magpupuyat, no? Ganun naman yung ginawa niya sa akin. Okay? Tapos, bago niya ako pauwiin, in-advise naman niya ako na, Rachel, after 1 week, babalik ka sa akin dito sa ospital sa nuclear medicine ulit. Babalik ka sa akin ng morning, i-check natin kung may radiation ka. Kung meron pa. No? So, sa isang banda, ano bang nangyari? Wala naman. Nung check naman niya ako, nung bumalik naman ako, wala naman. So, kwentuhan, assessment, vital signs, mga ganyan. So, si nuclear medicine doctor, binigyan naman niya ako ng endorsement letter, pabalik naman ulit kay endocrinologist. And at the same time, lab test ulit, no? Parang ang ibinigay doon ni endocrinologist, sabi niya, ni nuclear medicine doctor, nakalagay doon si Mr. Joquino, no? Sa loob ng 1 hanggang 3 buwan, malaki yung chance na mag-develop, 90% na mag-develop ng hypothyroidism. Nakasulat doon, nag-undergo siya ng right treatment, 15 MCI, date ganito, ganyan. So, bago naman ako pumunta kay, pangalan nito, kay Endo ulit, no, dala-dala ko na naman yung panibagong result ng thyroid test, no, thyroid function test, dala-dala ko yun. Sa kasamaang palad, hindi pa rin maganda yung result ko. Kasi parang after 1 month, bumalik na ako kay Endo, no. So, sobrang taas ng FT4, ganyan. Sabi ngayon ni Endo, this is not good. Okay? Ang nakikita ko dito sa result mo, dapat nagde-develop ka na unti-unti ng hypothyroidism. Dito hindi pa. Napaka-rare naman ng case mo kung sakaling hindi gumana yung radioactive iodine na ibinigay sa'yo ni NUCMED Doctor. Tapos, may mga question and answer portion kami. Sabi niya, ikaw ba sinunod mo talaga yung payo ni Doctor na wag mag-tap din prior to your radioactive iodine therapy? Sabi ko, yes, sinunod ko po. Hindi ka ba uminom ng tap din na? Sure ka? Opo. Okay, bibigyan kita ng 2 weeks pa. 2 weeks pa. Ito ulit yung ipagagawa mong test. Binigay sa akin yung lab request. Bibigyan kita ng 2 weeks pa. Pero ako naman, ramdam ko naman sa sarili ko na parang nananaba na yung pisngi ko, nagkakaroon na ako ng tiyan, nararamdaman ko naman sa katawan ko. Okay, nagkakaroon ako ng parang man boobs, pumabakat na yung taba-taba, puppy face, ganyan na. After 2 weeks, pa-check up ulit ako. Nagpakuha ako ng lab test. Kung titingnan ko naman, hypo na talaga yung result. Ibinigay ko ngayon kay Endo, kay doctor, kay endocrinologist. Pagkakita ni Doc, ay salamat, napaganon siya. Ito na hinihintay natin, hypothyroidism ka na. Kasi nga, sabi niya sa akin, kung hindi ka pa rin okay ngayon, tatawagan ko na si Dr. NUCMED na bakit nangyari to. Kumbaga, sa 100 kong pasyente, baka ikaw yung pinakaunang hindi tinablan ng ride, sabi niya sa akin. So, the rest is history. At mula nun, ito na, hypothyroidism na ako, no? So, ganun na po yung nangyari. No? So, simple lang naman yung mga hakbang na binigay nila. No? Mukha lang komplikado, pero okay na. Ngayon, tanungin ko kayo, nakakatakot bang magparay? 'Di ba? Hindi naman.
ito habis na sa aking karanasan, hindi naman po nakakatakot. Kasi inaalalay naman nila tayo, tinuturuan naman tayo, ini-equip naman nila tayo kung paano natin na gagawin yung ride na yun. No? Tingnan nyo, ipinaliwanag, nakipagkwentuhan pa yung doktor. And good thing din doon kay Nukmed Doctor, no? Doon pala siya, alumni pala siya ng, alumnus ng San Beda College pala siya dati. No? So, doon naman ako nagtuturo, nagkakwentuhan kami. No? So, ganun lang naman, huwag kayong matakot. Hindi naman porket sinabing radiation, malalang malala ka na. Hindi naman. Ano naman yun? Kaya nga tayo binibigyan ng assessment. Kaya naman tayo dumadaan doon sa mga interview, para naman makita din ng mga doktor kung ano yung dapat sa atin. O, kita nyo ako ngayon, di hypothyroid na ako, yung kakambal ko, ganun din. Mas madali. Diba? Ganun lang. Mukha lang kasi syempre, wala naman talaga tayong knowledge pagdating doon. Kaya naman minsan, nakakagulat din para sa atin, no? Sabihin sa'yo, sige, mag-radiation ka na. Ala, radiation, malala na yata ako. Hindi. Papakinggan naman natin yun. Tuturuan naman nila tayo. Okay? O, paano? Sana nakatulong tong itong video na ginawa ko, no, sa may gustong magparay o kaya doon sa mga naka-schedule na mag-radioactive iodine therapy. So, walang nakakatakot, ha? Basta, lang tayo, sumunod lang tayo sa mga payo nila. O, paano? Hanggang sa susunod na video ulit. Maraming salamat po sa panonood. Sana nakatulong ako kahit konti. So that in all things, God may be glorified. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless everyone. Thank you and mabuhay po.